Hello po, magandang araw sa ating lahat mga ka-farmland. Meron na naman po akong ipapakita na video sa inyo na isa pong magandang farm. Dito po yan sa lungsod po or nasa city po ito ng San Pablo, Laguna. Papunta po ako sa labas, ipapakita ko po sa inyo yung road. Along the road po siya mga ka-farmland. So, kompleto po dito. Malapit sa city, malapit po sa mga establishment. And ang kagandahan po, may 4 na bahay pa itong kasama. Yan. Ito po ay libot ng bakod na pader. So 3.1 hectares po na may 4 na bahay. 3 titulo, clean title po ito mga ka-farmland. So ayan siya. May bakod. Gated, secured po ito. With caretaker po yung may-ari sa ngayon dito. Kasi po wala po dito sa Pilipinas yung owner. Ito po ay may mga kalapit din po mga exclusive subdivision. Ang way na yan po, papunta po yan ng iba pang barangay o Karatig Barangay and sa bypass road po. Pag natapos na po, diretso na po yan sa bypass road. Ang way na ito po naman, papunta naman po yan ng San Pablo or sa highway. Papunta pong bayan. Ganyan po yung boundaryhan. Tapos sa likod po niyan, kasi nandun pa po yung farm lot. Saka po ito sa may poste. So estimated po mga 20 meters frontage po sa kalsada. Tara at ililibot ko kayo dito sa kabuuan ng property. Ito po ay 3.1 hectares na madami pong tanim na mga fruit bearing trees. Flat ang property. So, di na po siya ganun kamahal mga ka-farmland. Lalaki ng mga puno. May mga chiko, duhat. Dami nga pong bunga ng duhat. Yan yung pader niya. Ayan mga farmland. Ito mga puno po ng chiko. Chiko, mangga. Tapos ayan yung bakod niya. Tapos po yung bakod dito sa kabila. Ilang minutes lang po ito galing dyan sa highway ng San Pablo sa Maharlika Highway. Ito po ay located po sa Barangay Soledad po ng San Pablo City, Laguna. So ngayon po naglilinis yung caretaker. Dito po kasi sa San Pablo, lagi pong naulan. So kahit kamamawer lang, tubo na po agad yung mga damo. Ito makopa. May bunga po ang makopa. Dadaling ko kayo sa main house. So bali yung bahay dito is 4.
Maganda po itong i-open para gawing event place or resort. Kasi meron na siyang malaking bahay. Tapos may pwede pong i-open dito na swimming pool area. Meron din pwedeng gawing function hall or pwede pa pong mag-add ng iba pa. So, ito din po, meron po ditong guest house. Ayan, ang nakakatuwa, ito pong 3.1 hectares ay libot po ng bakod na pader. At ang nakakatuwa din po, ayan oh, ang dami pong duhat. Ang bababa pa. Ayan, ang laglag ng duhat. Tapos may buko, mangga, sampalok, langka. May lansones din dito. May avocado. And ayan ang buko. Mababa lang. And ang lansones po, ipapakita ko sa inyo. Ang dami po niyang ibubunga. Baba-baba po. Ayan. Ayan o, kaya kong abutin. Ito po yung guest house nila. At ayan po yung langka. Ang dami pong bunga. Bali mga farmland, yung guest house nila dito is isa, dalawa, tatlo. Bali tatlong kwarto. Yan. Hindi po may iwasan, may mga masisira kasi nga po wala pong nakatira dito. So ayan po, may mga minor repair po na kailangan gawin. Ayan. Ito po yung boundary. At pagkaganda naman po ng bundok. Ayun oh. Bundok ano kaya yan? Cristobal or Banahaw? Baka po Banahaw. Ayan po mga ka-farmland oh. Ganda, kitang-kita yung view dito. Ito po, naglilinis po yung yung caretaker dito, kaya may mga ganyan. Yung mga sanga-sanga, nililinisan po dito. Nagbabawa sila ng mga puno. Ito po ay may source ng tubig at kuryente. Ayan. Tapos ayan, mangga at sampalok, langka, saging, itong isa, rambutan.
Tapos nililinis nila ito, tinataniman po ito ng saging at papaya. So may open pa po dito. And may bunga ang mangga, nalalaglag lang po. Yan. So ayan siya, open siya dito, nagtatanim sila dito ng mga papaya. So yung mga farmland, ang ganda po nitong i-develop as farm resort. Tapos event place, gagawin pong event place kasi may mga nauna na pong structure dito na pwede na po nating pakinabangan kung sakali man po na i-develop nyo ng mga ganon. Yan, may mga alaga po sila dito na mga native na manok. Mga chiko. Ayan. Yan po yung main house. And take note po, kasama na po lahat ng mga gamit dito sa bentahan dito. Ayan, hanggang yung bakod na yan, hanggang doon pa po yan, lalampas pa doon. Ito po ay malapit na po yan sa may subdivision. So mayroon pong exclusive subdivision dyan sa katabi. Yun, magka-boundaryhan lang po sila. Kasama pa po yun sa property hanggang doon. Binakuran lang po nila dito. Pero diretso pa po yan doon. Kamyas. Tapos, ayan ang pomelo nila. Nanlalaglag lang ang pomelo. Yan o. Di lang natin alam kung masarap. Pag natikman natin yan, malalaman na natin. Dito naman sa likod, guyabano, kaimito. Ayan, lalaki po ng puno ng kaimito. Lansones. Ito pong area dito may bakod, pero kasama pa po ng property yun sa kabila. Binakuran lang po kasi ito po yung ginagalawan dito. Yan, may mga durian din. Katuwa yung kamagong. Oh, pagkalaki ng puno ng kamagong. Ganda po niyang gawing pinto. Furniture, lamesa. Kalaki ng puno. Ayan ito yung main house nila dito. Yan, with aircon po. And ang owner po kasi mga farmland ay nasa ibang bansa. So once po na may makagusto at magkasundo po sa transaksyon, uuwi po sila ng Pilipinas. Yan. Meron po silang kulungan ng aso doon. Yan. Yan, pwede pong gawing kulungan ng aso. Hindi nga lang po ako makalapit kasi meron ngang aso dyan. Tapos yan po, pwede din pong gawing open kitchen or kung ano man pong maganda. Ayan o, may ginagawa pa sila dyan. And ito, pwede po, hindi ko po alam kung caretaker house ba ito. Ayan o. Nakataas siya. So, kwarto lang dun sa taas. And ayan, lalaki ng puno. Meron pong dalandan. Yung rambutan farm, andyan po sa kabila ng bakod. Kasama pa po yan sa property. Yan. Doon po tayo dadaan mamaya. Ipapakita ko po sa inyo. Yan. Nalalaglag lang po yung mga bunga. Mga prutas, ang dami. May kalamansi.
Kalamansi dalandan. Dami pong prutas dito. Po yung isang bahay dito. Yan, yung kabila po niyan, kasama pa po yan sa property. Yan po yung mga rambutan po ang nakatanim. Yan, pwede pa po yung i-develop o buksan din at ipagawa kung ano man pong gustong itayo dito sa property. Ayan, ang daming langka. Ayan mga ka-farmland, ito may mga durian. May kulungan ng aso. Bayabas. Yan, kasako pa yun sa property. Mamaya pupunta po ako dyan. Tatapusin ko lang po dito sa kabilang side na ito. Walang hinog na langka. Wala akong naaamoy na hinog. Yan. Sako pa itong mga farmland. Sama pa yan sa property. Tingnan nyo po yung langka, oh. Baba, kayang-kayang kuhain ng bata. Yan, kasako pa po yan. Binakuran lang. Siguro inalagaan nila noon ito ng kambing o ano man. Ayan mga farmland, sobrang lawak pa ng area dito sa likod hanggang doon pa. Kasako pa po yan ng 3.1 hectares po. Dito sa area dito, pinalinis na po ng may-ari ng lupa. Ayan, so napakalawak ng kanyang ground. Dun sa front, ang laki po ng pwedeng gawing parking space. Kaya pag i-open nyo po ito or farm resort, event place, napakaganda ng pwesto, malaki. So kagaya nga yan, may structure na po na nakabuild. Pwedeng pagsimula na po yan. Meron po naman mga nakatayo na. Kailangan na lang pong i-renovate yung iba, at yung iba naman po ay kailangan lang pong dagdagan, tikupin. So mga ganon. Inuulit ko mga ka-farmland, ito po ay 3.1 hectares po na 3 titulo, clean title po ito. At mga ka-farmland, ang presyo po nito ay 60 million. So sa 60 million mga ka-farmland, at ang kukwentahin natin ay yung lupa. Parang freebies na lang po yung bahay at yung iba pa pong mga nakabuild dito. Plus madami pong tanim na mga fruit bearing. Kahit papano po ay meron pong income na papasok. Kagaya po na yung mga manggang kalabaw at saka mga rambutan. So yan naman po kasi mga ka-farmland, maalagaan lang po.
ma-maintain lang po yung pag-aalaga ng mga fruit bearing na yan. Kahit papaano po kikita po yan. Kung sa ROI na sinasabi ng iba, oo, matagal. Matagal po talaga yung 60 million bago po mabalik. Pero ang lupa po, mga sir, mga ma'am, ay hindi po yan nabubulok. So, nagdi-depreciate, hindi po yan nabubulok at ang presyo po nito ay tumataas pa. So, ang lupa po ay papataas po ang value, unlike po ng sasakyan, ng mga ganyan. Ang sasakyan kasi pag binili mo ng brand new, mahal yan. Pero pag nagamit mo na, hindi mo na po yan maiibenta ng kagaya po ng pagkakabili nyo. So, yun lang po kasi yung advantage ng pag ang binili po ay properties, lupa. Napakalaki po ng pagkakaiba. Kung kukompute natin, papatak po sa nasa 2,000 per square meter ang presyo ng lupa na ito. Pero ito po ay located po sa city of San Pablo. So nasa city siya kaya medyo mataas na po talaga yung presyo, and then maganda pa po yung location. So good location, may mga kalapit po itong mga exclusive subdivision. And yung kalsada niya is diretso po yan ng papuntang bypass road pag natapos na. Pwede mag-alaga ng aso. May lalagyan na. May kulungan na. Yan po mga native na lansones. Tayong bunga. Dami pong bunga. Nakakatuwa naman. Then ito po yung sinasabi ko na pwede din pong i-develop. Pwede pong open kitchen. Pwede pong bodega. Or kung ano mang gusto pong gawin ng makakabili. At isa pa po sa maganda, napakadami pong bunga ng mangustin. Ayan po, oh. Grabe, kakatuwa ang mangustin, oh. Ayan. Mga buko pa po ang mangustin. Pero napakadaming bunga. Ito po kasama pa yan sa kabila. Ang dami ding bunga ng mangga. Yan, oh. May tanong po ako, ano pong uri ng saging yan? Sobrang haba. Ayan, ito po yung main house. Yan po ay mamaya ako napapasukin. Pagkatapos ko po dito sa farm lot na ito. Yan, oh. Yan, mangustin pa po. Ang dami ding bunga. Sa kabila, kasama pa yan. So, doon tayo dadaan papunta dyan. Yan.
Yan po, dito po nakatira yung caretaker. Kabila. Yan. Tapos may common CR. Pwede pong gawing function hall, tambayan, tayo ng coffee shop, dyan tatambay. So, pwede po yun. Pag i-open po ito as resort and event place. Swimming pool na lang kulang. So, ito po yung isang bahay. Dito yung caretaker tayo magpapasama. Yan o, dahil bunga ng mangustin. Ayan. So, itong farm na yan, connected dito, kasama din yan. Kaya lang po ay nilagyan nila ng gate. So, meron ding pinakadaan dito sa kabila. So, may right of way siya. Kahit hindi doon dumaan sa gate sa harapan. Yan yung boundary. Yan yung bakod. Hanggang dyan lang yung property. Yan. So, iba na po yung may-ari dyan. Ito naman yung farm lot nila na madaming tanim na rambutan. Ayun, may gate din. Along Barangay Road din siya, may gate doon. Boundaryhan. Tapos yun. Yun yung tirahan niya, kuya. Ayan, yan yung bahay ng caretaker dito. Ito, mga nakatanim po dito ay mga rambutan. So, ito kasama pa ito sa kabuuan ng 3.1 hectares. 3 titulo po kasi ito mga farmland. And, ayan nga po, ito po ay meron pong 80 puno ng rambutan. And, ang pakayaw sa kanila ngayong year na ito ay 80,000 din. So, medyo bumaba ngayon kasi po bumaba ang price ng rambutan. Ayan. Atin pong lilibutin. Kasama po yung caretaker ng may-ari dito. Ayan. Ang laki ng puno ng manggang kalabaw. Dami din bunga ng manggang kalabaw. Ano po? Piko po yan, ma'am. Piko. Mali pala. Piko pala. Pati mga langka, napakadaming bunga. Wala nga lamang po sa akong pambalot para hindi na maganda. Walang hinog, kuya. Ano pa lang po, ma'am, mga isang linggo hanggang 2 linggo. Subdivision na po pala yung katabi nito? Bali ano po yan, ma'am, yung nilote-lote lang na lupa. Okay. Pero itong nasa unahan po natin ito, yung tinutumbok mo natin ito, subdivision po yan. Sabana po, sabana. Ayan. Ito palantay ng lupang ito. So, yung kaboundary po nito ay yung Sabana Homes, Sabana Subdivision po. Yan, dahil bunga ng rambutan. Papaya. Kaya nga, grabe ang hutok ng rambutan, dahil bunga. Ar-ar po yung mga rambutan na yan. RR variety, hutok. Kuya, lahat ito RR? Opo, ma'am. Okay. Flat na flat, tas ang ganda mountain view. Tinaniman to ni kuya ng papaya at saka kalabasa. So, ayan, kasama pa yan sa property. Yan yung nandun ako kanina sa kabila. Nililinis na po ito. Kuya, hanggang doon pa yan sa may bahay? Lapas na po, ma'am. Lapas pa. Okay. Malayo pa po. So, malayo pa, andun pa talaga.
Ka-boundary niya talaga yung mga bahay. So, para nga naman hindi sayang ang lupa. Dapat taniman. Yan po yung boundaryhan, yung bahay. Tsaka po yung kabila. Yun. Kuya, yung lansonesan sa kabila hindi nakasama. Yan. So, Pakawanan. yung hanggang doon lang sa may baka. Opo. Yan. Sa baka. Yan, ito po mga kalabasa. So, ang property hindi na po kasama yun. Ang boundary nila yung mga bunga. Yan, yung lansonesan sa kabila po hindi na po kasama yun sa property. So, ayan, kita po ang Mount Banahaw. Yan. So, kung makikita nyo, ayun yung mga bahay. Yun po yung Sabana Homes. Yan po yung boundaryhan. Ayan yung bundok. Mountain view, ang ganda. Yan. Hanggang dun pa po yung property. Yan, kasama pa po yan. Tapos, ayan. Yan po yung boundaryhan. Yung mga puno. Yan, yung puno ng bunga, yan po yung boundary. Tapos hanggang dyan, yung bakod. Hinarangan lang yan, pero may bakod lang dyan, pero kasama pa po yan sa property. Rambutan, no? Ganda. Huwag mo hawakan. Inom daw ng gamot si Ma'am Helen eh. Yan na, pwede open kitchen. Pang resort talagang style ng bahay na ito. Yan. So, yan po yung main house at mamaya po ay papasukin natin ito. Yan. Ito mga kaganda, oh. So, tayo mga farmland, ating pasukin ang loob nitong main house na ito. Yan, ito po yung terrace. Yan. Yan, may mga antique na po dito na mga tables and chairs. Yan ang mga antique na po yan. Tagal na po yan. So, yung door na yan, pwede po yan mabuksan. Nandiyan po yung receiving area. Ito naman po, yung door na ito, connected po dito sa terrace po. Yan naman po ay sa kwarto. Tara at ating pasukin yung loob nitong bahay. Yan po. Ito yung main door. So, nabubuksan yan parehas. Ito yung kusina. Yung kitchen nila dito. Tapos ito, pwede din po itong maging dining area. Yan.
Tapos may door connected po dun sa kabilang terrace dito. Pwede din po dyan lumabas. Ang mga gamit po dito is mga antique na. Tagal na po kasi. Yan, tagal na pong wala dito yung owner. Nauwi lang, tas aalis din. Yan. So, yung nilagyan na nila ng mga cover para po hindi magkadumi. Madami pong gamit dito yung owner. Kitchen. Ito po, isa pong malaking kwarto. Dami pong gamit yung owner dito. So, ito po yung connected po dun sa terrace dun sa labas. Ito po yung dressing area. Tapos ito po yung CR. Ito po yung shower area. Yan, ang laki po. Laki po ng CR. Shower area. Tapos ito po yung CR. Inuulit ko mga farmland. Ito po ay 3.1 hectares po na 60 million po ang halaga. Bali may 4 na bahay po. Ito yung isa, yung bahay nung may-ari na 1 kwarto pero malaki. At ang laki po ng receiving area and kitchen. Tapos ayun po yung bahay nung caretaker. May guest house po doon na 3 kwarto. And may bahay pa po sa likod. Yan. So, paano mga farmland? Ito ulit ko po. Ito po ay 3.1 hectares po. 60 million clean title property located po sa San Pablo City, Laguna. So, ayan. Libot po ito ng bakod na pader. Paano mga farmland? Bye-bye po. See you for the next videos. God bless po sa ating lahat. Maraming salamat po sa aming viewers, followers, and subscribers. Bye-bye!